sa lugar kung saan may mga kwento ng aswang. 1935. Capiz, Pilipinas. Gamit ang kapangyarihan ng isang pamilya ng mga mambabarang nang dahil sa kabuktutan at paghihiganti, namatay ang isa sa mga pinuno ng aswang na siyang hudyat ng madugong labanan ng dalawang pamilya. Mula sa angkan ng mambabarang kontra sa mga aswang, ang kwentong ito ay higit pa sa iyong imahinasyon. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Salamat! Sa iba't ibang lipi ng mga aswang, isa ang kiwig sa kinatatakutan dito dahil bukod sa kanilang kakayahan na manirahan na parang isang normal lang na tao, ay kaya din nilang magpalit-palit ng anyo sa iba't ibang klase ng hayop. Pinapaniwalaan na bukod sa pagiging aswang nila, ay may kaalaman din sila sa lihim na karunungan sa kaliwa. At may mga kaibigan din ito na mula sa lahi ng mga engkanto o maligno na kung tawagin ay mga sarangay. Si Almiro, ang natitirang anak ng matandang aswang na namatay na si Elfrino, tatay niya. Kasama ang dalaw pa niyang kapatid na lalaki rin ang nagtataguyod na lamang ng kanilang pamilya na Kiwig, na ang daladala nilang apelyido ay Aspindor. At sa mga panahong ito, nakaukit pa rin sa kanilang puso't isipan ang bahid ng nakaraan sa pagkamatay ng kanilang ama. At hindi nila winawala sa kanilang isipan ang paghihiganti sa pamilya ng mga mambabarang na siyang pumatay nga sa kanilang ama. Sa kabilang banda, si Bien at ang kanyang mga kapatid naman na isang babae at isang lalaki rin ang katuwang nito sa kaalaman ng tangan ng kanilang pamilya na matagal nang pinagpasapasahan sa mga henerasyon na nagdaan ng kanilang pamilya. Dala ang apelyidong Dumaporte. Laban ito ng apelyidong Dumaporte kontra sa mga Aspindor. Sa magkaibang baryo pa nakatira ang dalawang pamilya na to. Dahil sa alitan nga nila ay minabuti ng isang pamilya na lumayo o dumistansya ng konti para makaiwas sa palagiang kaguluhan. At ito ay ang mga Aspindor. Pero kahit ganun pa man, nagpatuloy ang alitan ng dalawang pamilya na to dahil nga sa pagkamatay ng ama ng mga Aspindor. Nang isang araw, habang naglalakad itong si Almiro sa tambak ng kanilang bukirin sa maliit na lupain na kanilang sinasaka ng hapon na yon. "Kuya! Kuya!" sigaw ng isang lalaki. Ang kapatid yon ni Almiro na si Vicencio, pumapangalawa sa kanya. Sa pagtawag nito kay Almiro, para bang nag-aapura ito na medyo merong pag-aalala sa kanyang muka. Dali-dali namang lumapit noon si Almiro sa kanyang kapatid. At paglapit niya dito, "Oh, Syo, bakit? Ano nangyari?" tanong niya sa kanyang kapatid na humihingal pa. "Kuya, si Crisanto," salita nito na mayroong pag-aalala sa kanyang muka. Napapano si Bunso?" tugon agad ni Almiro na may pag-aalala na rin. Sa nalaman ni Almiro sa nangyari sa kanilang bunsong kapatid, dali-daling umuwi ang dalawa. Gamit ang kanilang mga abilidad bilang aswang, ay mabilis nilang narating ang bahay ng mga ito. At pagkaabot nila doon, sa pagbukas ng pintuan nila, nakita ni Almiro ang kanyang kapatid na umiinat-inat na sa sobrang pamimilipit ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Kuya! Tulungan niyo ako!
Salita pa nito na hirap na hirap. Lumapit agad itong dalawa. Anong nangyari? Tanong ni Almiro, sabay hawak sa katawan ng kanyang kapatid na patuloy pa rin sa pag-iinat sa nararamdaman nito. Nang hindi na makasagot ang kanilang bunso ng salita dahil sa parang mamamatay na ito. Dali-daling pumunta sa harap ng bahay nila si Almiro, sabay hablot nito ng nakasabit na palay sa harap ng kanilang pintuan. At agaran siyang kumuha ng butil nito sa kanyang palad, sabay bulong-bulong ng usal. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga yon sa bawat sulok ng kanilang bahay upang palayasin ang anumang masamang elemento na maaaring nagbibigay nga ng pasakit sa kanilang kapatid. Ngunit, Kuya! Mas lalong namilipit sa sakit itong si Crisanto. Kuya, tignan mo. Salita naman ni Vicencio, matapos niyang makita ang mga ilang butil ng palay na hinagis ni Almiro. Kasi ang iba doon ay bigla na lang nangitim yung balat. Yung parang nasunog. Utak ina! Barang! Pinarang ang bunso natin, Syo! Punyeta! Di talaga titigil ang mga dumaporte na yan! Lintek! Salita ni Almiro nagigil. Ginawa naman lahat ng dalawang magkapatid sa abot ng kanilang makakaya upang iligtas ang kanilang bunso. Ngunit hindi nila kaya itong pagalingin dahil sa kaliwa rin ang kanilang karunungan. Hindi uubra ang mahikang kaliwa sa kaliwa rin. Kailangan nilang gumamit ng kanan na karunungan para mailigtas ang kanilang kapatid. Pero wala. Sino ang hihingan nila ng tulong? Oo nga't may mga manggagamot din sa mga kalapit baryo nung mga panahong iyon. Ngunit hindi naman nila magawang lumapit sa mga ito dahil sa wala namang gustong makipagkaibigan sa kanila o tumulong. Dahil sa alam ng lahat ng nakararami na lahi nga sila ng aswang na kung tawagin ay kiwig. Sa pagsisikap nga ng dalawa upang mailigtas ang kanilang kapatid sa mga sandaling iyon, ay hindi na rin nila namalayan ang paglalim ng gabi. Pansamantalang lumabas noon si Almiro upang huminga ng konti. Kasi kanina pa sila usal ng kanyang kapatid upang maagapan ang kanilang bunso. Nakakapagod din sa pisikal na katawan yun. At sa labas nga sa paghinga ni Almiro sa loob ng kanilang bakuran, biglang may sumagi sa isipan nito. At eto na lang ang huling alas nila, baka sakaling mapabuti ang kalagayan ng kanilang bunso na si Crisanto. Matapos huminga ulit ng malalim ni Almiro, bigla na lang lumuhod ito sa isang patay na puno sa loob ng kanilang bakuran. Malaking puno iyon. Tapos ay bigla na rin itong nag-usal sabay taas ng kanyang dalawang kamay na dumipa. Maya-maya pa, biglang bumugso ang hangin na malamig. At pagtigil nito, may naririnig si Almiro na mga malalakas na yabag. At para bang higante yung humahakbang. Pagmulat ni Almiro ng kanyang mga mata, doon na sumambulat sa kanya ang isang nilalang na may sungay na malalaki na maihahalin tulad sa isang kalabaw. At ganun na rin ang kulay ng balat nito, para na rin sa kalabaw kaitim.
at umuusok pa yung ilong nito. Kasi pati ang pagmumuka niya ay parang sa kalabaw. Ngunit meron itong malaking singsing sa kanyang ilong na nakalagay sa pagitan ng butas nito. At ang postura nito ay parang sa tao. Pati ang korte ng katawan at kamay. Ngunit ang paa nito ay para pa ring sa kalabaw. At meron din itong buntot na nakalabas sa bahag lamang na kasuotan nito sa kanyang likod. Tumayo na si Almiro nang makita niya ang nilalang na yun. Ngunit wala ka naman makikitang bakas ng pagkatakot sa reaksyon nito sa nagpakitang nilalang. Kasi kung ikaw ang nakakita nun, talagang matatakot ka. Kasi yung laki nung nilalang ay doble sa tangkad ni Almiro. Isama mo pa ang napakatipunong pangangatawan nung nilalang. At eto na pala ang pinuno ng mga sarangay nang nagsalita ang nilalang na yon. Almiro, matagal na panahon na bago mo tinawag ang aking pansin. Tiyak na may kailangan ka, hindi ba? Salita nung nilalang. Oo kaibigan, patawad at ngayon lang tayo nagkita ulit. Dahil sa alam mo naman na hindi kami aktibo ngayon. Dahil sa kaabalahan namin sa aming mga personal na gawain sa bukid. Ngunit yaman din lang na alam mo na may kailangan ako sa'yo. Alam mo na rin siguro ang problema namin. Medyo yumuko ang sarangay, sabay dahan-dahan nitong nilapit ang muka nito kay Almiro. Sabay salita niya ng, "Ang kapatid mo, binabarang siya hindi ba?" Sumagot naman si Almiro nang walang pag-aalinlangan sa sarangay. "Oo, ang kapatid ko. Matutulungan mo ba ako, kaibigan?" Hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi kung matutulungan ko siya hanggat hindi ko nakikita ang kalagayan niya ng malapitan. Ngunit kung sakaling magagamot ko ang iyong kapatid, alam mo na ang kondisyon, Almiro, kaibigan. Oo kaibigan. Sige, tignan mo muna ang aming bunso bago natin pag-usapan ang bagay na yan. Pagkasalita nun ni Almiro ay agad na itong tumalikod sa sarangay. Sabay diretso nang pumasok sa kanilang bahay. At bago pa man makalapit si Almiro sa kanilang bunso na may karamdaman, biglang may maitim na usok ang biglang lumitaw sa tabi ni Vicencio na nooy nakaupo naman sa tabi ni Crisanto. At doon na lumitaw sa usok na yon ang sarangay na tinawag ni Almiro. Kuya? Tinawag mo? Tanong ni Vicencio, sabay tayo nito sa kanyang pagkakaupo sa tabi ni Crisanto. Vicencio. Salita ng sarangay ng maikli. Oo, bilang kaibigan natin, hiningi ko na ang tulong niya. Salita naman ni Almiro. Sa parting yon ng kaganapan, gumalaw yung ulo ng sarangay ng marahan at tapos ay sabay tingin sa kaliwat kanan sa buong katawan ni Crisanto. Malala ang barang na nasa loob ng katawan ng iyong kapatid. Anong ibig mong sabihin, kaibigan? Kaibigang Almiro, ang ibig lang sabihin nun ay nangangailangan ito ng lunas na galing pa sa isang nilalang sa espiritual. At ako yon, kaibigan. Ibig mong sabihin, mapapagaling mo siya, kaibigan? Tanong ulit ni Almiro sa kaibigan nitong sarangay. Pero hindi naman sumagot noon ang sarangay at nagbuntong hininga na lang ito.
Sabay taas ng kanyang buntot at humawi ito sa harap ng sarangay, sabay hawak nito doon. Pagkatapos ay bumunot ito ng isang hibla ng buhok ng buntot niya. Sabay salita nito ng, "Eto, kunin mo to, Almiro, at isiksik mo ito sa lalamunan ng iyong kapatid na may karamdaman." Kinuha agad ni Almiro ang hibla ng buhok na galing sa buntot ng kaibigan niyang sarangay. Sa pagkaabot nito, pagkahawak naman ni Almiro ng piraso ng buhok na yun, ay bigla na lang umusok ng itim ang kaibigan niyang sarangay at bigla na itong naglaho. Tapos ay nakarinig na lang sila ni Vicencio ng boses, "Makikita na lang tayo, Almiro, pag magaling na ang kapatid nyo at alam mo na ang kapalit." Boses na parang nag-i-echo sa loob ng bahay nila. Hindi na nun umimik si Almiro at minadali nitong isinaksak ang maliit na buhok ng sarangay sa lalamunan ng kanyang kapatid. "Syo, hawakan mo ang ulo niya. Madali ka," utos ni Almiro sa kanyang kapatid. Agaran na ginawa naman yun ni Vicencio. Pagkahawak ni Vicencio sa ulo ng bunso nilang may karamdaman, madaling sapilitang ibinuka ni Almiro ang bunganga ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang kamay. Pinisil nito yung magkabilang panga ng kanyang kapatid upang bumuka ang bibig nito. At pagbuka nun, sinalaksak ni Almiro ang buhok ng sarangay sa lalamunan ng kanyang kapatid na may karamdaman. Ganun pa yung tunog nito habang ginagawa yon ni Almiro. Pagkatapos magawa yon ni Almiro, agad na niyang tinanggal ang kanyang daliri sa bunganga ng kanyang kapatid. Pagkatapos nun ay bigla na lang kumalma si Crisanto, pero sandali lang ang lumipas. Nang bigla ulit umangat yung dibdib ni Crisanto mula sa pagkakahiga sa sahig na para bang nangingisay na ito at mamamatay. Pero ilang segundo lang yun. Tapos ay lumapat ulit ang likod nito sa sahig. Tumahimik bigla at may narinig yung dalawa na parang tunog ng mga maliliit na insekto. Sensitibo ang pandinig ng mga yun dahil sa pagiging aswang nga nila. Nakiwig, lalo na't gabi. Boses na naman ni Crisanto at nakabuka na yung bibig na parang susuka. At ang sumunod na nangyari, may bigla na lang maliliit na insekto ang lumabas sa bunganga ni Crisanto. At nagliparan na ito papalayo. Ilang segundo ang pangyayaring yun nang parang mawawalan na rin ng paghinga si Crisanto dahil sa pagbulusok na paglabas ng insekto sa bunganga nito. Ay may mga ilan pa nga na lumabas sa magkabilang butas ng tenga niya hanggang bigla na ring naubos ang mga yun. Malalim na paghinga ni Crisanto pagkaubos ng insekto na lumabas sa kanyang bunganga at nawalan na rin ito ng malay. Agad na lumapit noon ang dalawa niyang kapatid para tignan ito kasi mukhang patay na siya eh. Kinapa agad ni Vicencio ang liig nito at doon ay naginhawaan ang magkapatid sa kanilang tinginan dahil buhay na buhay ang pulso ni Crisanto. Doon naman ay napanatag na ang magkapatid dahil sa ramdam nila na ligtas na ang kanilang bunso na si Crisanto. Matapos ang nangyaring yun,
Nagpalitan na lamang ang dalawang magkapatid sa pagbabantay sa kanilang bunso hanggang sa mag-umaga na upang masigurado ang tuluyang paggaling ng kanilang bunsong si Crisanto. At makalipas ang 1 linggo, tuluyan na ngang gumaling si Crisanto sa karamdamang ibinigay sa kanya ng mampabarang. At sa kanyang paggaling, sa araw ding yun, nag-uusap noon si Vicencio at Almiro habang nakasakay ang mga ito sa kariton pauwi ng kanilang bahay. Paano? Paano kaya? Anong plano mo? Tanong ni Vicencio sa kanyang kuya. Magbabayad sila. Pasalamat sila at inantay ko pa ang paggaling ni Bunso. Pero ngayon, hindi ko na palalampasin ang ginawa nilang pambabarang sa ating kapatid. Makinig ka, Syo. Kahit isinilang pa tayo sa ganitong lahi, ay may karapatan tayong mabuhay ng normal at hindi inaapi ng sino man. Tarantadong biyen yun. Kung sa akala nila ay makakalusot pa sila sa ginawa nila sa ating bunso, nagkakamali sila dahil hindi tayo palulupig hanggat nabubuhay ang ating angkan. Mga matibay na sambit ni Almiro sa kanyang kapatid. Kung ganon, matutuloy na, kuya. Tugon ni Vicencio. Oo, Syo. Oo. Aatake tayo mamayang gabi sa mga dumaporte. Hindi ako papayag na gaganon-ganunin lang tayo. Si Bien mismo ang iaalay ko sa sarangay, umaski ang buong angkan nila. Sa pag-uusap nga ng magkapatid, dahil sa nangyari sa kanilang bunso na si Crisanto, namuo ang mabigat na paghihiganti sa kanilang kalooban. Pagdating nila sa kanilang bahay ng dapit hapon. O mga kuya, ayos na yung nakatay na manok. Kumain na tayo. Sakto. Salubong na salita ni Crisanto sa mga nakatatandang kapatid nito. Ngumiti lang naman ang dalawa sa kanya at sa paglapit ng mga ito ay inakbayan nila si Crisanto papasok na sa kanilang bahay. Sa kalahating oras na pamamahinga ng dalawa na nanggaling sa bukid ay nagpasya na silang kumain. Pare-parehas ang magkakapatid na to na wala pang asawa sa mga panahong ito. At halos magkakasunod din lang ang mga taon na sila ay ipanganak. Kaya nasa line of 2 pa lang ang edad ng mga ito. Kaya kung titignan mo ay parang magkakabarkada lang sila pag magkakasama. Habang kumakain noon sila, napag-usapan ng tatlo ang planong pagganti nila sa kaaway nilang pamilya na apelyidong Dumaporte. Mamayang gabi, isasagawa na natin ang ating mga plano. Salita ni Almiro sa mga kapatid nito. Biglang napatigil sa pagkain ng manok ang dalawa at nagseryoso ang kanilang mga muka sa sinabing yon ng kanilang panganay. Sabay salita ni Crisanto ng, Sige kuya, suportado ka namin. Kahit anong mangyari. Para ito sa natitirang angkan natin. Bunso, pasensya ka na. Pero kami na muna ng Kuya Syomo ang lalakad mamaya. Maiwan ka muna dito sa bahay. Salita ni Almiro, sabay tinginan naman nila ni Vicencio. Pero kuya, sama ako. Pilit pa ni Crisanto sa pagsama. Ngunit ayaw talagang isama ni Almiro ang bunso nila sa kanilang lakad. Kaya hindi na napilit pa ni Crisanto ang kanyang kuya na siya ay isama. Pagkatapos kumain ng magkakapatid, si Almiro at Vicencio, matyaga silang naghintay ng tamang oras para sa pagkakataon na kanilang pagsalakay. At ilang oras na nga ang lumipas
Nang nag-umpisa ng kumilos itong dalawa, lumakad na ang mga ito papaibayo ng kabilang baryo, kung saan nakatira ang pamilya nila Bien o ang apelidong Dumaporte. Sa kakayahan ng dalawang magkapatid bilang mga aswang na kiwig, tumakbo ang dalawa sa mga bakanting lupain. Habang tumatakbo pa nga sila, ay papalit-palit pa sila ng anyo na hayop. Pero nang malapit na ang mga ito sa kinaroroonan ng teritoryo ng mga Dumaporte, biglang lumundag itong dalawa sa ere. Tapos ay naging dalawang malalaking ibon ang mga ito na kulay itim. At diretso na ang paglipad ng mga ito patungo sa lugar nila Bien o ang pamilya ng mga mambabarang na Dumaporte. Mabilis na dumapo ang dalawang ibon o yung magkapatid sa sanga ng isang puno, na kung saan ay pwede mo nang matanaw mula doon ang bubungan ng bahay nila Bien. Samantala, sa loob naman ng bahay nila Bien, ang panganay ng magkakapatid na Dumaporte ay kasalukuyan nang nakahiga ang mga ito sa kani-kanilang mga silid, nang mapansin ng isang ibon o isa sa magkapatid na tahimik ang lugar. Lumipad na ito agad papalapit sa bahay ng mga mambabarang, at bago ito dumapo sa lupa, biglang nagpalit ito ng anyo bilang tao. Ngunit may mga balahibo na ito sa kanyang katawan. Nahubad na rin ito sa pagkakataong iyon. At ang ibon na yon na bumaba ay si Vicencio. Nasa bakuran na ito ng mga Dumaporte at papalapit na ito sa bahay ng mga mambabarang. Pero sa loob naman ng bahay ng mga Dumaporte, biglang namulat ang mga mata ni Bien, ang panganay ng mga ito, dahil sa nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Dahil doon ay walang sabi-sabi, ay bumangon na ito ng marahan sa kanyang higaan. At tuloy nang lumakad na rin ito sa sahig ng kanilang bahay nang marahan din, upang kunin ang gamit na panlaban nila sa mga aswang. Kasi alam at nararamdaman niya na may umaaligid sa kanilang bahay. Sa paglakad ng marahan ni Bien at pagkalapit niya sa isang sulok ng dingding nila, kinuha nito ang nakasandal na sibat sa sulok ng dingding. At sa itsura nun ay mukhang makalumang disenyo ang pagkakalilok doon sa armas na yun. At pagkahawak nun ni Bien, ay marahan pa rin itong lumakad upang hindi makagawa ng ingay. At pagkatapos ay tinungo na niya yung dalawa pang silid ng kanyang kapatid upang sila ay gisingin at bigyan ng babala. Samantala, sa labas naman ng kanilang bahay ay nandoon pa rin itong si Vicencio, na nakikiramdam pa rin kung gising pa ang mga tao sa loob ng bahay ng mga Dumaporte. At ang kapatid naman nito na si Almiro ay nasa isang malaking sanga ng puno na nakaapak. Dahil sa nag-anyong tao na rin ito na may mga balahibo sa katawan at hubad. Nakikita niya mula doon ang pagkilos ng kanyang kapatid. Pinili niyang doon muna siya para sa pag-alalay sa sitwasyon, upang makapagmasid ito sa mas malawak na tanawin at makikita niya kung may manghihimasok na ibang tao sa magaganap na kaguluhan na kanilang ang gagawin. Nang biglang matanaw ni Almiro ang pagpapalit ng anyo ng kanyang kapatid na pagiging aso. Tapos ay may biglang lumabas sa bahay ng mga Dumaporte na dalawang kalalakihan. Yung isa doon ay may hawak na itak at yung isa ay may hawak na sibat. Mabilis na nagpalit anyo na isang malaking ibon itong si Almiro.
sabay lipad nito pabulusok sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. At sa pagdapo niya sa lupa at sa puwersa nito sa pagbulusok niya mula sa ere, sabay nun ang pagpapalit naman nito ng anyo sa isang malaking aso. Diretso na yun papaatake sa napapalaban na niyang kapatid. At doon ay nag-umpisa ang laban ng 2 sa 2 at labanan ito ng aswang kontra mambabarang. Sa pagtalon ni Almiro ay siya namang paghanda ng sibat ni Bien upang ipangsalubong sa kanya na pagtarak. Sa kabilisan ng pangyayari ay pabagalin natin ang galaw sa ating mga imahinasyon. Agaran na inunday ni Bien ang sibat na dala nito. Sabay salita niya ng, "Tapos ka na, Almiro!" Habang nasa ere naman sa mga sandaling iyon si Almiro bilang isang aso. Papasalubong na sa kanya noon ang tulis ng sibat ni Bien, ngunit nagawa niyang kontrolin ang paggalaw nito sa ere at naitabingi niya ang kanyang katawan bago tumama ang tulis ng sibat ni Bien sa kanya. Ngunit ganoon pa man ay tinamaan pa rin ng daples itong asong si Almiro sa kanyang tagiliran. Pero tuloy na ang pagbulusok nito sa pagdapo niya sa katawan naman ni Bien. Pagdapo niya ay nagpambuno sila nito hanggang sa kakagatin na ni Almiro ang liig ni Bien. Pero naisangga ni Bien ang kaliwang braso nito at yon ang nakagat ni Almiro. Sa kabilang dako naman ng bakuran na yun, naglalaban naman si Vicencio at ang kapatid ni Bien na si Iming ng mga sandaling iyon. Panay ang pagwasiwas nun ni Iming kay Vicencio ng kanyang dalang itak. Ngunit naiilagan naman ito ni Vicencio dahil sa liksi ng pagkilos nito. Hanggang sa pag-atras ni Iming upang kumuha ng espasyo para patamaan si Vicencio sa mas magandang postura. Nang kumuha na ito ng buwelo, sa akala niya natatama na ang hawak nitong itak. Pagwasiwas niya, biglang tumalon papaatras itong si Vicencio. Pagkatapos ay nawala na ito sa dilim. Pero segundo lang ang pagkawala nun. Tapos ay bigla na lang lumitaw ito sa likod ni Iming. Pag-ikot ni Iming sa pagkakaramdam niya dito, hindi na nakapalag pa itong si Iming at dumapo sa liig nito ang mga pangil ni Vicencio. Pagkagat ni Vicencio sa liig ni Iming, agad na tumumba ang dalawa. Ngunit gusto namang itabla ni Iming ang laban sa pagitan nila ni Vicencio. Kaya naman kahit nakasakmal na sa liig nito si Vicencio, pilit niyang iniunday ang patalim na hawak niya. At dala pa ng malas, tinamaan ang isang paa ni Vicencio. Pero kahit sa ganon ang nangyari sa kanya, hindi niya binitiwan ang sakmal niyang liig ni Iming. At ginagalaw-galaw pa niya ang kanyang bibig at ulo upang mas lalong ibaon ang kanyang mga pangil sa pagkakagat niya dito. Yung tipong animal ang ginagawa niyang pagkagat at talagang brutal. Kaya naman, sa mga ilang sandali ng pagbubunuan ng dalawa, tuluyan ng sumirit ang dugo ni Iming sa lupa. Hanggang sa binawian na ito ng buhay. Kay Almiro naman at Bien, ang dalawang panganay ng kanilang pamilya, kagat pa rin ni Almiro ang braso ni Bien. Lingid naman sa kaalaman ni Almiro na may kutsilyo pa si Bien sa kanyang tagiliran at binubunot niya ito habang kagat-kagat ni Almiro ang braso niya. Mabilis na uundayan na si Almiro ni Bien ng saksak sana nung kutsilyong hawak niya. Ngunit bigla namang bumitaw itong si Almiro sa kanyang pagkakakagat kay Bien para ilagan ang pag-unday ni Bien ng saksak sa kanya. Mabilis na nakaiwas si Almiro
at bubuelo na naman ito ng pag-atake kay Bien. Ngunit bigla na lang may mga lumabas na insekto sa bahay nila Bien. At agaran na umatake ang mga yon kina Almiro at Vicencio. Sunod doon ay ang pagkakasipat nila sa isang babae na nasa labas ng pintuan nila Bien, na parang naguutos sa mga insekto upang atakihin sila ng mga yon. Buhaghag ang buhok ng babae at para itong may sapi na kung anong nilalang o kaluluwa. At nakatitig ito na nanlilisik ang mga mata sa dalawang magkapatid na aswang. At ang babaeng yun ay walang iba kundi si Blessica, ang babaeng kapatid ng mga mambabarang. Sa pag-atras ng dalawang magkapatid dahil sa pag-atake ng mga insekto, agaran namang lumapit itong si Bien kay Iming na noon ay wala nang ang buhay. "Ming! Ming!" salita ni Bien. Nang nagkasama naman ang magkapatid na si Almiro at Vicencio, agad na nagsatao itong dalawa at nagsalita si Vicencio ng, "Kuya, may tama ako. Pero napatay ko ng isa sa kanilang kapamilya." "Akala nila ah." Ganun ba? Magaling. Kung ganun, atras na tayo. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga bubuong insekto na to. Baka mapahamak pa tayo dito. Sa hudyat ni Almiro na pag-atras nila na magkapatid, ay tuluyan ng inalalayan agad ni Almiro si Vicencio at madali silang lumayo sa lugar. Samantala, sa magkakapatid naman na dumaporte, ay hindi na sila nag-abala pang habulin sina Almiro dahil sa sinusubukan pa nilang iligtas ang kanilang kapatid na si Iming. Hindi kasi sila makapaniwala na patay na si Iming. "Kuya Iming?" salita ni Blessica sa paglapit nito sa kanyang kapatid na patay na. Hawak-hawak naman noon ni Bien at nasa kalong na nito ang duguan niyang kapatid. "Magbabayad kayo! Magbabayad kayo mga spindor!" Salita nito na punong-puno ng paghihinagpis at panggigigil sa galit. Nagtapos nga ang gabing iyon na napatay ng pamilya Aspindor ang isa sa mga kapamilya ng mga dumaporte. Dahil doon ay mas naging lumalim na naman ang hidwaan ng dalawang angkan. Isang linggo ang lamay ni Iming at sa mga araw na yun ay wala namang bumulabog sa lamay. At dahil halos alam naman ng lahat ng mga taga-baryo ang patungkol sa pamilyang dumaporte, mangilan-ngilan lang ang nakilamay dito at halos mga malalapit lang na kapamilya nila. Nung bago ililibing nun si Iming, nag-uusap naman itong dalawang magkapatid na si Blessica at Bien. Kasi maraming katanungan itong si Blessica sa kanyang nakatatandang kapatid. "Kuya, hanggang kailan mangyayari ito sa pagitan ng pamilya natin at pamilya ng mga Aspindor? Bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Isa na namang patay sa ating pamilya. Kailangan bang maubos tayo bago magwakas ang gulo na to? San ba nagmula ang alitan na to at naipamana pa sa atin? Hindi na rin naman natin kasalanan siguro ang naging pagkakamali ng mga ninuno natin." Salita at maraming tanong ni Bliselda. "Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, mahal kong kapatid. At hindi mo rin kasalanan na isinilang ka sa apelyidong dumaporte. Pero hayaan mo akong ipaliwanag sa iyo kung ano ang pinagmulan ng matagal ng hidwaan na ito ng ating pamilya sa mga Aspindor. Sa abot ng aking nalalaman. Alam mo ba,
na ang kalululuhan natin at kalululuhan ng mga Aspindor ay matalik na magkaibigan nung araw. At yon ay ang lolo ng matandang si Ilfrino, ang tatay nila Almiro. Ayon sa kwento ng lolo natin, na dating mga minero ang pamilya ng Aspindor at pamilya ng mga Dumaporte. At dahil nga sa aral ng pamilya ng mga Aspindor at aral din ng pamilya natin sa kaliwa, naging matalik na magkaibigan ang dalawang apelyido na to. Matagal na nagkasama sa pagmimina ang dalawang ito. At kung titignan mo daw, ay parang magkapatid na nga ang dalawang minero na to sa pagitan ng ating pamilya. Nagbago ang lahat nang makakita ang mga ito ng isang mutya na ayon kay Lola ay napakalakas nun na mutya. At sinasabing kung magagamit mo ang tunay na lakas nun, isa sa kakayahan nun ay matukoy ang kinalalagyan ng mga ginto. Ibig sabihin nun, Blessica, na kaya kang payamanin ng mutya na yon. At higit pa doon ay pwede kanyang bigyan ng kapangyarihan. At ang nakahukay sa mutya na yon ay ang dalawang magkaibigan na Dumaporte at Aspindor. Maayos naman ang naging kaganapan nung unang nakita nila yon. Ngunit hindi naglaon ay lumabas ang pagiging sakim ng isa sa kanila. At yon ay ang Dumaporte. Ngunit kung gaano pa man kasakim ang mga Dumaporte, tayo yon, ay mas naging sakim itong mga Aspindor dahil sa kayamanan at kapangyarihan. Kaya sa panahong iyon ay sumiklab ang laban sa dalawang magkaibigan. Makinig ka sa akin, Blessica. Ang dalawang magkaibigan na to, dahil sa sobrang sama ng loob nila sa isa't isa, ay nasakop pati ang kani-kanilang pamilya. Unang nahawakan ng ating apelyido ang mutya na tinutukoy ko. Pero konting panahon lang na napasa atin ang mutya na yon dahil napatay ng mga Aspindor ang ating lolo. Sa paghangad na makuha nga rin ito ang mutya na hawak ng ating pamilya. Sabi ng mga Aspindor, dapat lang daw na mapasa kanila ang bagay na yon dahil sila naman talaga ang nakakuha nun. Pero ang sabi rin ng ating pamilya noon na dapat din sa kanila ang mutya na yon dahil sa kung wala daw ang kanilang tulong ay hindi naman yun makukuha ng mga Aspindor. Sa ngayon, hanggang doon pa lang ang masasabi ko sa iyo, mahal kong kapatid. Kasi sa totoo lang, kahit maski ako ay hindi ko pa nakikita ang mutya na sinasabi nila. At hindi ko rin alam kung sino ang may hawak nito sa ngayon. Pero sa ngayon, hindi na mahalaga yon. Ang importante ay maipagtanggol natin ang ating sarili sa kalaban natin. At ngayong wala na si Iming, Blessica, panahon na siguro para bumalik tayo kay Inang. Kuya? Kay Inang? Maikling tugon ni Blessica na parang may pagkabigla sa kanyang mga mata at konting pag-aalala nang narinig niya ang salitang Inang. Oo, Blessica, matagal ko nang pinag-iisipan to at kung sanang mas maaga ang naging desisyon ko, baka hindi sana nangyari ito kay Iming. Tingin ko may kinalaman si Inang kung bakit biglang sumugod ang mga Aspindor sa atin. Malamang na may nasaktan sa kanila at gawa yun ng isa sa ating mga kapamilya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Tanong ni Blessica sa kanyang kapatid sa mga sinasabi nito. Hindi ko pa alam, Blessica. Siguro malalaman natin ang kasagutan pagdating natin sa lugar ni Inang. At tama lang ang pag-alis natin dito dahil hindi na magiging mapayapa ang pananatili natin dito sa baryo. Kung mananatili pa tayo dito, baka mapahamak pa tayo.
Kailangan na nating bumalik sa kandilin ng ating inang. Sagot ni Bien sa kanyang kapatid, sabay haplos sa ulo nito at marahang pagyakap dito. At sa pagdaan nga ng araw, nailibing na rin ang bangkay ni Iming, ang isa sa mga dumaporte. Pagkatapos naman ng araw ng libing noon, na ayon naman sa plano ni Bien, ay tuluyan na ngang umalis ang dalawang magkapatid sa baryo. At naglakbay patungo sa lugar na kanilang tinatawag na inang. Matapos ang isang araw na paglalakbay ng magkapatid na dumaporte, narating nila ang isang ilog. May parting mababaw ang ilog na yon na pwedeng makatawid ang tao. At pagtawid mo naman sa ilog na yon ay bulubundukin na ang iyong mararating. Sa mga panahong ito ay talagang kung titignan mo ang kalikasan ay napakaganda ng tanawin sa lugar na yon. Sige lang sa paglalakad noon ang magkapatid hanggang sa marating na nila ang tuktok ng isang di katayugan naman na bundok. Pagkatapos nun ay namahinga sila ng konti. At doon ay may itinuro si Blessica sa kanyang kuya. Kuya, tignan mo. Salita ni Blessica. Sabay turo ng kanyang kamay paibaba ng bundok. Hindi na kumibo si Bien noon at nangiti na lang ito sa tinuro ng kanyang kapatid. Konting paglalarawan sa itinuro ni Blessica sa lugar. Sa pagitan yun ng kanilang bundok na kinatatayuan sa baba at ng isa pang bundok sa kabila nito. Medyo may kalawakan din ang lupain na patag sa ibaba at may malawak itong kagubatan. Pero sa isang parte nun ay may parang isang maliit na sibilisasyon ng tao. At yung mga kabahayan doon ay makaluma ang itsura. Pero hindi yun mga kubo, kundi magagandang bahay na parang sa mga makaluma na bahay na may kaya noon. Na kung ikaw ay isang hamak na maglulupa lamang nung mga panahong iyon ay hindi ka talaga makakapagpatayo ng mga ganong klase ng bahay. Matapos makapagpahinga noon ang dalawang magkapatid, ay bumaba na rin sila patungo nga sa lugar na yun. Pero bago mo kasi marating ang lugar na yun, pagdating mo sa paanan ng bundok, ay kailangan mo pang bagtasin ang isang masukal na gubat. At ang tanging daraanan mo lang ay isang makitid na daan na pudpod na mga damo. Pero diretso lang naman ang daan na yun patungo sa maliit na baryo na pupuntahan nung dalawa. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga oras na yun. Kaya minabuti ng dalawa na magtawag ng kanilang mga insekto na galing pang espiritual upang magmasid at mauna na sa kanilang babagtasing daan para mapag-alaman din ng mga ito kung may mga nakaambang panganib o may mga nagbabantay sa kanilang daraanan. Dahil kilalang kilala ni Bien ang kanilang inang at ayon sa pagbibigay ni Bien sa kanyang kapatid ng kaalaman patungkol sa kanilang lola, isa itong kadre ng mga mambabarang na siyang nag-uorganisa ng grupo at mga kaalaman sa mga nagnanais ng karunungang lihim sa kaliwa o sa pambabarang ng mga panahong iyon. Ibig lang sabihin nun ay malawak ang kanyang karunungan sa bagay na yun. At malalim ang pananampalataya nito sa kung anong Diyos ang kanilang kinikilala. Sa maikling paliwanag, kinikilala ito bilang leader ng maliit na baryo na yun. Sa karunungan pa nito, ayon kay Bien, kaya nitong mapagsayaw ang manika sa bilao, yung manikang parang ginagamit din ng mga mangkukulam. Ganon. Ibig lang sabihin nun na ang kontrol niya sa espiritual na aspeto ay mataas na estado ng pambabarang.
Matapos maipaliwanag ni Bien kay Blessica ang kakayahan ng kanyang inang, nauna na ngang pumasok ang mga alagang insekto ng magkapatid sa gubat. Pero ang mga insektong yon ay hindi nakikita ng normal na mata ng mga walang tangan. Sumunod na ang dalawang magkapatid noon. Pagpasok nila sa gubat, tahimik at malamig ang alimpuyo ng paligid dahil sa silong ng matatayog na puno at matataas na damo. Pero maya-maya pa, habang naglalakad ang magkapatid, napapakunot na ng noon-noon itong si Blessica dahil ramdam niya ang mga alaga niyang insekto na nauna nga kanina ay unti-unti nang nalalagas at namamatay. Sa mga mambabarang kasi, ramdam nila yun, maski nga ang pagpasok ng mga alaga nila sa katawan ng tao ay nalalaman pa nila. Doon ay kinibo ni Blessica ang kanyang Kuya Bien. Kuya Bien? Kuya Bien? Ramdam mo ba yun? Parang may mga nilalang na pumapatay sa ating mga insekto. Salita ni Blessica. Oo, Blessica. Ramdam ko. Pero wag mo nang alalahanin yan. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad hanggang sa marating natin ang bahay ni Inang. Mas magiging delikado para sa atin kung aabutin tayo ng kailaliman ng gabi dito sa gubat. Ramdam kong marami ang mga lalang o engkanto na interesado sa kaluluwa natin dahil sa ating tangan. Kaya bilisan mo na lang. Salita at bilin ni Bien. Sa paglalakad nga ng magkapatid nun ay halos papatakbo na yung bilis ng lakad nila noon dahil sinasakluban na ng dilim ang natitirang liwanag sa kagubatan. At kahit pa sa pag-aapuran nila, sari-saring tunog ang naririnig ng mga ito sa kagubatan. May tumatawag sa kanilang pangalan, may sumisitsit, at meron pang naninigaw sa kanila. Pero kung susumahin mo, sila lang naman ang tao noon sa lugar na yon. Nang habang naglalakad itong si Blessica, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang katawan na para bang dumoble ang timbang nito. Pero dahil sa pag-aapuran nila, hindi na rin binigyan din ni Blessica ng pansin yun hanggang sa dumilim na nga ng tuluyan. At dun naman ay saktong narating na nila ang bukana ng maliit ng baryong yon. Pagsindi ng sulo ni Bien, doon ay napansin ng dalawa ang kanilang mga ilang insekto na lumilipad-lipad pa. Pero naglalaglagan na ng unti-unti ang mga yon. Agad na nag-usal noon si Bien upang himukin ang kanilang mga alaga at paalisin na ang mga ito. Pagkatapos mahimok yun ni Bien at papaalisin na sana, bago mabugaw ni Bien ang mga alaga nila ni Blessica, bigla na lang may mga nagsidatingan pa na ibang insekto galing sa baryo na yun. At inatake ang mga insekto nila. Ramdam ni Bien at Blessica noon na hindi yun mga kauri ng mga alaga nilang insekto sa pambabarang. Mas mataas pa ang uri ng mga yun kaysa sa mga bubuo. Kaya ilang saglit pa, tuluyan nang nawala ang mga insekto nila Bien dahil natalo ang mga yun sa mga ibang insekto na dumating. Pagkatapos nun ay may napansin itong magkapatid na dalawang sulo na papalapit sa kanila mula sa baryong yon. Maya-maya pa, isang lalaki na binatilyo at isang matandang babae ang naaninag nila. Nang malapit na ang mga ito, Inang? Bien, bakit ngayon lang kayo? Salita ng isang matanda. Sinayaan mong mawala ang iyong kapatid. Blessica, kumusta ka na, apo? Inang, ayos lang po ako. Inang,
Gusto ko sanang... Sisingit sana na magsasalita si Bien. Pero Bien, huwag ka nang magsalita. Doon tayo mag-usap sa ating bahay. Gusto kitang pagalitan. Tignan mo nga yung mga alaga mo. Madali lang tinalo ng aking mga alaga. ano pong ibig niyong sabihin, Inang? Panganay ka pa naman. Hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang iyong mga kapatid. Kung hindi ko pinasama ang kaibigan ko ngayon, baka kung napano na kayo sa gubat. Kaibigan, Inang? Ano pong... Mahina ka talaga. Tignan mo ang likod ng iyong kapatid. Agad na singit naman na salita nung matanda na hindi pa natatapos na nagsalita si Bien. At nang nilingon ni Bien ang likuran ng kapatid niyang si Blessica, nakita niya ang isang nilalang na may kulay itim na kasuotan at nakasabit sa mga balikat ni Blessica. At maski si Bien noon ay nakaramdam ng takot dahil sa itsura ng nilalang na kulukulubot ang mukha nun at may mga dalawang maliliit na sungay sa noo nito. At sa mukha niya, mukhang napakatanda na yun. Ano, Ben? Nakita mo? Kanina pa yan dyan. Pinasama ko siya sa iyong kapatid para siya ay protektahan sa daan. Talagang mahina ka. Kung di pa sasadyain na magpakita sa inyo ng kaibigan ko, di nyo pa siya mararamdaman o makikita. Hindi naman na lumingon noon si Blessica sa likod nito dahil nakita niya na ang mga kamay na nakahawak sa kanyang balikat na kulukulugo na. Kaya pala bumigat ang pakiramdam niya kaninang naglalakad sila dahil may sumakay pala sa kanya na isang nilalang o isang kaluluwa na sinasabi ng kanilang inang o lola na kaibigan nito. May hawak na tungkod noon ang lola ng dalawa. Pagkatapos makita ng dalawang magkapatid yung nilalang sa likod ni Blessica, itinaas ng konti ng lola nila ang kanyang baston at binagsak din ito sa lupa. At bigla nang gumaan ang pakiramdam ni Blessica dahil nawala na yung nilalang sa likod nito. Matapos ang maikling pag-uusap ng mga yun, pumasok na ang mga ito sa baryo ng kanilang inang kasama ito. Hanggang sa marating na nila ang dalawang palapag na bahay na gawa sa magagandang uri ng kahoy. Mayaman pala ang angkan ng mga dumaporte. Pagkabukas ng pintuan ng binatilyong kasama nung matanda. Sumunod ka sa akin, Bien. May pag-uusapan tayo. At ikaw naman, mahal kong apong babae. Sumunod ka na kay Itoy at ihahatid ka na sa iyong silid. Wala nang imik nun na nagmula sa magkapatid at sinunod na lamang nila ang kanilang inang sa mga sinabi nito. Sa pagsunod ni Bien sa inang nilang naglalakad sa pasilyo ng bahay na yon, nagsalita ulit ang kanilang inang. Bien, batid kong patay na si Iming at hindi naman kita sinisisi doon, apo. Pero kung sana ay nanatili kayo sa aking pangangalaga, hindi na sana nangyari ito. Salita ng matanda. Samantalang wala pa ring imik noon si Bien at nakayuko na lang ito na naglalakad na parabang takot siya sa kanyang lola. Nang marating na nila ang lugar ng bahay kung saan nananatili ng madalas ang kanilang lola, agad na naupo itong matanda sa isang upuan na ang kinalalagyan nun ay mas mataas sa sahig ng bahay nila para yung upuan ng hari o reyna. Pero yung upuan sa sandalan nito ng mga kamay ay may mga nakalagay doon sa magkabilang hawakan na mga bungo ng tao. At sa parting yon ng bahay ay puro kandilang itim ang nagsisilbing ilaw na nakasindi.
sa pag-upo ng matanda. Maupo ka, Bien. Dito sa aking harapan. Alam kong marami kang katanungan. Kaya ipapaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Isa sa ating kapamilya dito sa ating baryo. Ang namparang sa isang aspindor. Kaya kayo nagantihan ng mga yon. Inang? Sino sa ating kapamilya? Si Ulpo. Isa sa mga pinsan mo. Ang kaso ay hindi niya nagawang paslangin yung bunso ng mga aspindor. At ayon sa kanya, ay may nilalang na nakialam sa ginawa niyang pambabarang sa bunso ng mga aspindor. Kaya hindi na isagawa ng matagumpay ang pagkitil niya sa buhay noon. Pero ganun pa man, ay hindi dito nagtatapos ang ating paglipol sa mga aspindor. Lalo na't nalaman kong nasa kanila ang mutya na matagal na nating binabawi. At kaya kita kinakausap ngayon dahil gusto kong mag-usap kayo ni Ulpo para sa napipintong pag-atake natin sa mga aspindor. Inang, ibig niyong sabihin hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang mutya o bertud na pinag-aagawan ng pamilya natin? Tugon ni Bien sa kanyang inang. Sa pag-uusap nga ng mag-apo ay nabuo ang isang balak laban sa mga aspindor. Samantala, sa isang kabundukan naman sa bahay ng mga aspindor, abala noon ang magkakapatid sa pagbaba malapit sa paanan ng bundok kung saan nandoon ang kanilang maliit na sakahin. Dahil sa malapit na ang gapasan noon, tatawa-tawa pa ang mga ito habang magkakasama pagbaba sa bundok. Tipikal na biruan ito ng mga binata na nagkakantsawan. Kung sino ba daw ang mauunang makapag-asawa sa kanila. Pagbibiro pa noon ni Crisanto na baka maunahan pa niya ang kanyang dalawang kuya. Di mangyayari yun to. Ako ang unang mag-aasawa sa inyo. Paano mangyayari yun, kuya? Wala ka pa namang ipinapakitang nobya sa amin ni Kuya Al. Tugon naman ni Crisanto kay Vicencio. Akala mo lang yun. May nakita na ako, sabi ni Vicencio. Sino naman kaya yun? Baka naman sa panaginip mo lang nakita yun, kuya. Salita naman agad ni Crisanto na medyo pang-aasar sa kanyang kuya. Oo nga naman, Syo. Baka naman nananaginip ka lang. Sinabayan pa ni Almiro ng pang-aasar din kay Vicencio. Ano? Sige, pagtulungan niyo ako. Patay ka sa akin to. Halika rito. Abulin mo ko kung kaya mo. Biglang tumakbo nun si Crisanto dahil sa pag-aasaran nilang magkakapatid. Tumatawa pa si Crisanto habang tumatakbo. Nakangiti naman itong si Vicencio na humahabol pa kay Crisanto sa pagkukulitan nilang magkapatid. Tatawa-tawa pa ang dalawa habang naghahabulan pababa ng bundok at tila ba walang problemang dumarapo sa kanila. Napangiti lang naman nun si Almiro habang pinagmamasdan ang dalawa niyang nakababatang kapatid na nagkukulitan. Masaya siya sa kanyang nakikita na kahit wala na ang mga magulang ng mga ito, masaya silang namumuhay na magkakasama. Nang biglang sa di kalayuan ay may napansin itong si Almiro habang nagtatawanan ang dalawa niyang kapatid. Malapit na kasi sila sa paanan ng bundok ng mga oras na yun. At nandoon yung taong nasipat niya. Kahit naman nasa malayo pa yung tao na yun, ay iba ang pakiramdam ni Almiro sa nakasipat na yun. Parang hindi yun normal na tao sa kutob niya. Syo, to, tigil nyo muna ang biruan. May nagmamasid sa atin.
Sita ni Almiro sa mga kapatid niya. Pagkatapos sumigaw ni Almiro, parang narinig siya ng nilalang na nakasipat sa kanila sa baba dahil nakita niyang bigla itong tumakbo. At doon ay wala nang sali-salita pa. Tumakbo si Almiro para habulin iyon. Mabilis ang pagbaba nito dahil galing siya sa mas mataas na bahagi. Napasama na rin noon ang dalawa niyang kapatid kahit na hindi maliwanag sa kanila kung ano yung hinahabol ng kanilang kuya. "Kuya, ano yun?" Tanong pa ni Vicencio kay Almiro habang tumatakbo na rin kasama si Crisanto. Nasunod sa kanilang kuya. Pero hindi na siya nasagot ni Almiro noon dahil sa pag-aapura sa paghabol sa nilalang na kanyang nakita. Nang nakababa na itong si Almiro, nasa likod naman niya ang kanyang dalawang kapatid. Sa pagsipat niya sa paligid, hindi na niya mahagilap pa yung taong sumipat sa kanila. Tumahimik bigla ang paligid. Habang nakatuon pa rin ang pansin ni Almiro sa kanyang harapan sa paghahanap doon sa nilalang. "Kuya! Kuya!" Sigaw ni Crisanto. Agad na napalingon itong si Almiro sa kanyang likod dahil sa sigaw na yon. Nang makita ni Almiro ang dalawa niyang kapatid, hawak-hawak ng dalawang malalaking nilalang itong si Vicencio. At kasalukuyan namang nakikipagbuno itong si Crisanto sa tatlong nilalang na maiitim at malalaki, pati ang mga katawan nito. Pilit nang kumakawala ang pagiging aswang noon ni Vicencio. Kaso parang may pumipigil sa sumpa ng kanyang pagiging aswang sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang maiitim na nilalang. At hindi ito makapanlaban. Kahit maliwanag pa noon, ay nagpalit ng anyo sa pagiging aso itong si Almiro. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kanyang mga kapatid para saklolohan ang mga yun, biglang may umatake rin sa kanyang likuran na para bang binato siya ng isang bagay, tapos bigla rin itong nanghina hanggang sa bumalik na ito sa anyong tao niya. Kasi parang naparalisan nito ang kapangyarihan ng kanyang pagiging kiwig. Ngunit pilit pa rin gumagapang si Almiro para tulungan ang kanyang mga kapatid. Kitang-kita niya na dihado na ang mga kapatid nito sa laban. At ang masaklap pa nito, lumalabo na ang kanyang paningin sa sobrang panghihina at gumagapang pa rin ito. Nakita niya nang sinikmurahan itong si Vicencio at nawalan ng malay. Nakita rin niya ang pagtalsik ni Crisanto dahil sa pag-atake ng mga nilalang na kaharap niya noon. Pero ang hindi lubos maunawaan ni Almiro nung nawalan na ng malay itong si Vicencio, bit-bit yun ng dalawang maiitim na nilalang. Tapos ay nakakita siya ng isang sako na bit-bit din ng mga kasama ng mga yon. Yung kulay nung sako ay makaluma, tapos makapal. Ngunit di naman yun ganun kalakihan. Pero nakita nun ni Almiro na isinisilid doon ang kanyang kapatid. At unti-unti itong lumiliit habang isinisilid siya doon. Para bang may kung anong mahika ang meron sa sakong hawak nung isang nilalang. Kasi nung nailagay na si Vicencio sa sakong yun, parang ala naman siya sa loob nun. Dahil hindi mo makikita yung bakat-bakat dun sa sako na may laman yun na nilalang. Parang wala lang yung laman kung titignan mo pagkatapos ilagay dun si Vicencio. Alam ni Almiro na hindi pangkaraniwan ang mga tao o mga nilalang na umaatake sa kanila ng mga oras na yon. Kasi ni hindi man lang sila nakaporma. Mukhang pinagplanuhan ng maigi ang ginawa nilang yun sa kanilang magkakapatid. Pawala na ang wisyo noon ni Almiro. At nakita niya rin ang kanilang bunsong kapatid na si Crisanto na gumagapang na.
dahil labis din ang ginawang parusa sa kanya nung mga kaharap niyang nilalang. Bukod doon ay alam niyang nasa sako na ang kanyang kapatid na si Vicencio. Nang may narinig na siyang boses na nagsalita ng, "Hoy, gising! May malay ka pa?" Salita nung nilalang, sabay sipa pa sa katawan ni Almiro upang bumaliktad ito sa kanyang pagkakadapa sa lupa nung siya ay gumagapang. Sabay salita ulit nun ng, "Kung gusto mong mabawi pa ng buhay ang iyong kapatid, ibigay mo sa amin ang mutyalang bulalakaw na galing sa mga ninuno nyo. Ha? Aantayin ka namin sa araw ng pagdugo ng buwan. Dalin mo ang mutya. At huwag ka na ring magbalak na magplano na kami ay kalabanin sa araw na yon. Kung hindi, di mo na masisilayan ang kapatid mong nandito sa sako." Tara na mga kasama! Naaaninag pa noon ni Almiro ang muka nung kumakausap sa kanya. Ngunit hindi na klaro sa kanyang paningin ang itsura nun dahil sa lalabu-labo na ang tingin nito hanggang sa nawalan na ito ng malay. Gabi. Gabi na at umiihip na ang malamig na hangin sa kapaligiran. At nakahandusay pa rin itong si Almiro at Crisanto sa lupa na parehas na walang malay. Nang pumitik na ang mga daliri ni Almiro bigla dahil sa pagkaramdam ng katawan nito ng malamig na pag-ihip ng hangin sa lugar kung saan naganap ang pag-atake sa kanila. May mga lupa-lupa pa sa kanyang mukha noon. Isipin nyo ha, umaga pa nung inatake sila. Pero umabot na ng gabi nung nagkamalay si Almiro. Wala man lang taong nakakita o tumulong sa mga to dahil malayo nga naman sila sa kabayanan. Kaya't kung susumahin ay nakatulog na sila sa gilid ng daan o paanan ng bundok dahil paggising ni Almiro, agad na itong bumangon ni hindi na nga niya pinagpagan ang kanyang sarili at madali nitong hinanap ang bunso nilang kapatid na si Crisanto. Sa kabutihang palad naman kung saan niya huling nakita ang kanyang kapatid bago siya mawalan ng malay kanina, ay nandoon pa rin naman si Crisanto. Kuya, anong nangyari? Nasaan na tayo? Salita ni Crisanto, sabay bangon na rin ito mula sa lupa. Ibig sabihin nun na buhay rin si Crisanto. At nawalan rin lang pala ito ng wisyo at nakatulog. Nandito pa rin tayo sa paanan ng bundok. Ha? Si Kuya Syo, asan na? Tanong ni Crisanto. Sa pagkakaalala ko to, nakuha siya ng mga nilalang na sumugod sa atin kanina. Isinilid ang kuya mo sa di pangkaraniwang sako. Sako? Paanong nakuha nila si kuya ng ganon? Tanong ulit ni Crisanto. Hindi ko alam to. Basta, ang nalalaman ko sa ngayon, kinuha ang kuya mo dahil may hinihingi sila sa atin na isang bagay kapalit ng buhay niya. Anong bagay yun, kuya? Ang bertud. Ang bertud ng bulalakaw. Kaya tumayo ka na dyan at umuwi muna tayo sa bahay. Doon na lang natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Dahil malaki ang kinakaharap nating problema to. Ang mailigtas si Syo, yun lang ang pangunahing layunin natin. Sana magtagumpay tayo. Nagpasya na nga ang magkapatid noon na umuwi kahit hindi nila alam kung nasaan ang kanilang kapatid. Basta sa susunod na pagdugo ng buwan ay umaasa sila na sana ay mabawi nila ang kanilang kapatid. Dahil wala rin silang ideya pa kung sino ang mga nilalang na yun na dumukot kay Vicencio. Sa mga sandali pa na yun ay napapaisip pa itong dalawang magkapatid na paano sila nasalakay ng ganun kadali at para bang naparalisa na lang bigla ang kanilang mga katawan.
mga kiwig na aswang pa nga sila. May pangamba na tuloy sa kanilang isipan na kung ginusto silang patayin ng mga yun, yung mga umatake sa kanila kanina, malamang patay na rin sila. Buti na lang siguro at hawak pa nila ang birtud umutya na pinag-aagawan ng pamilya. Yon ang nasa isip ni Almiro noon. Pero hindi naman niya matiyak kung ang mga dumaporte ang may pakananong nangyaring insidente sa kanila. Dahil natitiyak naman niya na hindi mga mambabarang yung mga humarang sa kanila. Nang makauwi na nga itong dalawa, pagpasok nila sa kanilang bahay, dumiretso ang mga ito sa kanilang kusina. "To, buhatin mo yung mesa. Bilis." Utos ni Almiro. Biglang tinanggal ni Crisanto ang mesa. Tapos sa silong pala ng mesang yun, may isang malaking bato. "Halika na to. Tulungan mo ako. Itulak natin to." "Sige kuya." Tugon naman ni Crisanto sabay lapit sa kanyang kuya na nakahawak na sa bato. Umawak na rin nun ito sa malaking bato. At sabay nilang itinulak yun. Paglihis ng bato sa kinalalagyan nito, tumambad na ang isang butas sa ilalim nun. At nang tuluyan nang natanggal nila ang batong yun, malaking butas pala yun na kayang kumasya ang 3 katao kahit magsabay-sabay na pumasok. "Tara na to. Kunin na natin ang nais nilang makuha." Pagkakuha ng dalawang magkapatid ng kani-kanilang sulo, bumaba sila sa butas na yun at pag-ilaw nila sa paligid, maluwang pala ang loob nito. Dahil ayon pa sa magkakapatid na isa pala itong lagusan, nakarugtong ng isang kuweba mula sa kanilang bahay. At dito pala itinatago ng mga aspindor ang kanilang mga kayamanan. Dahil pagkaabot nila sa isang parte ng lagusan na yun, may mga ilang ginto na nakatambak sa lugar na yun. Pero di naman gaanong karamihan. At ayon kay Almiro, na kayamanan yun ng kanilang pamilya. Sa makatuwid, mayaman din ang mga aspindor. Mas pinipili lang nila na mabuhay ng simple. Pero bukod sa mga ginto na yun, ayon sa magkakapatid, na dito rin pala nakalagak ang mutya na pinangangalagaan nila. At kukunin na yun ni Almiro. Dahil, makinig ka to, kukunin natin ang mutya, hindi para ibigay sa kanila, kundi para mabawi natin ang Kuya Shumo at tapusin ang mga nilalang na yun. At pati ang mga nagbabalak na kantihin ang ating angkan. Bitaw ng salita ni Almiro sa kanyang kapatid na nag-ieko-eko pa dahil nga nasa loob sila ng kuweba. At doon ay pinulot ni Almiro ang isang sisidlan at pinahawak pa niya ito sa kanyang kapatid. "Hawakan mo yan to. May kukunin pa akong punyal." Salita pa ni Almiro. "Sige lang kuya." Tugon ni Crisanto. Pagkakuha ng magkapatid ng sisidlan na yun at ng punyal, agaran na rin naman silang lumabas ng kuwebang yun na nakarugtong nga sa kanilang bahay. At paglabas nila sa loob ng kanilang bahay mula sa kuweba, "Ngayon to, babawiin na natin ang Kuya Shumo." "Sige kuya, nasa likod mo ako."